Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Immaculate Mother, to you do we plead. Ask God our Father for help in our need. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, utong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa iyong anak, ay inilaan mong maging marapat na tahanan ang mahal na Birheng ipinaglihing walang minanang kasalanan, at siya'y binukod mo para wag madamay sa pagkamasuwayin ng lahat. Pakundangan sa kamatayang aakuin ng iyong anak bilang tugon sa kanyang pagdalangin, lobin mong kami maging dalisay upang kami maging dapat na makadulog sa iyong harapan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad." Tugon ng lalaki, "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" Tanong ng Diyos, "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin." Tugon ng lalaki, "Bakit mo naman ginawa iyon?" Tanong ng Diyos sa babae, "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain." Tugon naman niya, at sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginawa'y may parusang dapat na tangi ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkain. Dapat kayo ng babae laging mag-aaway, binhi mo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw." Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya ay dakila. Umawit ng bagong awit, at sa poon ay iyalay, pagkat siyang ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya ay dakila. Ang tagumpay niya'y ito siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinupad. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya ay dakila. Tapat siya sa kanila, at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya ay dakila. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapadang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating niyang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo.
Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noong pang-una. Kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Diyos ay kapiling mo tuwina. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus, na magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria o Immaculada Concepcion o Immaculate Conception.
Ipaalala ko lang ulit, no? Si Maria ang ipinaglilihi. At yun yung ipinagdiriwang natin. Hindi si Maria yung naglilihi, kundi si Maria ang ipinagbubuntis ni Santa Ana. At doon pa lang, sa tiyan o sinapupunan ng kanyang ina na si Santa Ana ay nilukuban na ng grasya o biyaya si Maria. Yun ay ipinagkaloob sa kanya ng Diyos dahil nga siya ang pinili ng Diyos para maging ina ng bugtong na anak, maging ina ng poong Jesus Nazareno. Kaya't pinanatili ang kanyang kalinisan dahil yung sa sinapupunan, yun ang magiging tahanan ni Jesus sa loob ng 9 na buwan. Isang biyaya na ipinagkaloob ng Diyos kay Maria at naging biyaya sa ating lahat si Maria na tinatawag na natin ngayong mahal na ina. Pwede mo bang palapakan natin ang mahal na Birhen? Mainam din na sa pagdiriwang natin ito ay mas maintindihan natin na lahat ng buhay ay biyaya ng Diyos. Ninais ng Diyos na magpatuloy ang buhay sa pagpapatuloy na pagsilang ng mga bagong buhay. So kung biyaya ng Diyos ang buhay, ibig sabihin, ikaw, ako, tayong lahat ay biyaya ng Diyos. Sabihin niyo nga po sa sarili niyo, ako ay biyaya. Baka kasi nakakalimutan natin na may dahilan ng Diyos kung bakit tayo ipinanganak. Pwedeng naramdaman mo na hindi ka gustong ipanganak sa mundong ito, pero ninais ng Diyos na ipanganak ka sa mundong ito, hindi para maging problema, kundi para maging biyaya. Kaya wag mong piliin maging problema o nagbibigay ng problema. Mas piliin mo ang maging biyaya. Hindi ko po alam kung ano ba nangyari sa atin. Ano ba mga naranasan natin para hindi natin ma-appreciate at hindi natin maramdaman na ikaw po, tayo ay biyaya ng Diyos. Sabi nila, maswerte tayo kasi makakapili ka ng pwede mong maging asawa. Binibigyan ka ng kalayaan ng Diyos, magdesisyon, pumili ng tamang babae o tamang lalaki na magiging katuwang mo sa buhay na tatawagin mong asawa. Sana nakapili po kayo, no? Sana hindi kayo nagsisisi sa inyong pinili. Ang sabi din nila, hindi tayo makakapili kung sino ang gusto natin maging magulang. Hindi mo rin mapipili kung sino ang iyong magiging anak. Kasi yung bagay na yan, desisyon niya ng Diyos. Kahit ipagpilitan mo, ayaw ko sa kanyang maging anak, kahit na ipagsigawan mong, ayaw ko sa kanyang maging magulang. Ninais ng Diyos at pinili ng Diyos, tayo o ikaw ang kanilang maging anak at kayo ang kanilang maging mga magulang. Kailangan lang natin makita ano ang plano ng Diyos. Pag hindi natin hiningi sa Diyos na makita yan, magiging magulo ang relasyon ng pamilya.
Kamusta ba? Kayo po, kamusta po ba? Nasa punto ba kayo ng, Lord naman, bakit kasi siya yung magulang namin eh? O kaya, Lord, bakit ganito naging anak ko? In case na nasa ganyan kayong sitwasyon, sana hayaan natin, no? Nagabayan tayo ni Maria sa kung paano siya naging ina, asawa, paano niya naitaguyod si Jesus, kung paano naging mabuti si Jesus. Minsan maganda rin, no? Pag tanungin niyo yung mga magulang ninyo, no? Saan ba kayo pinaglihi? Sa mga magulang dito, naalala niyo pa ba? Saan niyo pinaglihi ang anak niyo? Mahalaga daw po kasi kung ano yung nararanasan ng bata at kung ano yung nararamdaman ng magulang at ano rin yung ipinaparamdam habang siya ay nasa sinapupunan. Kasi dapat nasa sinapupunan pa lang na ipaparamdam na mahalaga siya. Na ipaparamdam na yung pagmamahal at na ipaparamdam na ikaw ay regalo ng Diyos at may plano ang Diyos. Mahalaga po yun eh. Kesa doon sa habang nasa sinapupunan yung bata, yung nanay, Yose ng Yose, o habang nasa sinapupunan yung bata, yung nanay, sino yung mga kasama? Yun, si Marites, si Mariposa, si Marisa. Kasi di ba, nararamdaman kasi ng bata yung nangyayari sa nanay. So kung puro negative vibes, yun yung pumapasok kasi di ba bahagi ng yung emotions. Pag pinag-aralan po ninyo yung psychology, yung child psychology, mayroong bahagi. Ngayon kung laging yung nanay at tatay nagmumurahan habang nasa loob ng tiyan, nakukuha niya, na-attract niya yung mga ugaling hindi dapat na-develop sa kanya, lalo tigit yung mga pangit na pag-uugali. Kaya paglabas, nagtataka kayo, bakit ganito ang anak mo? Bata pa lang, ang tigas na ng ulo. Nasa sinapupunan, yung nanay laging nakasimangot, kaya tuloy bugnutin, mainitin ang ulo. Walang pasensya. Itanong nyo ha, pag uwi ninyo ha, kung sakasakali, saan kayo pinaglihi? Pero hindi ibig sabihin, masama kang tao. Kasi walang masamang tao ang isinilang sa mundong ito. At walang nilikha ang Diyos para maging masama. Isaksak mo yan sa kokote mo. Huwag mong paniwalaan na masama ka. Huwag mong paniwalaan na isinilang ka sa mundong ito para gumawa ng masama. Kundi isinilang tayo sa mundong ito para maging pag-asa, maging pagbabago. Ano man ang pagkakamali ng nakalipas, ano man ang pagkakamali ng mga magulang, po pwedeng ipinahintulot ng Diyos na isilang ka para maging pagbabago. Pero nasa desisyon mo yon. Hindi pwedeng isisi sa kanila, okay na yon, tapos na yun eh. Pero ngayon, may ganap ka ng pag-iisip, katulad ni Maria, tinanong. At sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang ayon sa sinabi mo. Di ba?
Kahit ano pang kahirapan yung, kahit ganyan pa siya, no? May dahilan. Hindi ko na alam kung ano bang dahilan ng Diyos. Bakit pinanganak siya na ganyan? Tayo nga sabihin natin, tayo nga, mas normal pa tayo, pero mas malungkot pa ang buhay natin kaysa buhay niya. So, kailangan lang natin magdesisyon. At sa pagdedesisyong ito, hilingin natin ang tulong ni Maria na makita natin ng maliwanag kung ano ang plano ng Diyos sa atin. Basta't ang matibay na dapat natin panghawakan, biyaya tayo ng Diyos, kaya't dapat tayong maging biyaya sa lahat. Amen? Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, sa pamamagitan ng kanyang kalinis-linisang paglilihi, inirang mo, O Diyos, si Maria bilang makabagong Eva, tanda ng bagong simula ng aming paglalakbay tungo sa buhay kabanalan. Kaysa niya, kami dumudulog sa iyo, aming Ama at tagapaglikha. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Lumago nawa ang simbahan sa pamamagitan ng halimbawa ni Maria tungo sa kabanalan at pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Marating nawa ng buong mundo ang kapayapaan sa pamamagitan ng dasal at pagsisisi sa mga kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, maging gabay nawa namin siya sa aming paglalakbay tungo sa iyo, Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, maghilom nawa ang mundo sa pandemya ng dulot ng COVID-19. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Makapahinga nawa ang mga kapatid naming pumanaw na sa piling ni Maria at ng mga banal sa kalwalhatian mo, O Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak-alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang handog na nagliligtas ay aming inihahain sa iyong dambana ngayong dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi ng mahal na Birhen. Tanggapin mo ito at ipagkaloob mo pakundangan sa kanyang kahilingan na katulad ng pagkasagip mo sa kanya sa pagkasangkot sa pagsuway ng tanan. Kaming mga sumasampalataya sa iyong kaloob sa kanya ay mahango sa tanang kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Di mo itinulot masangkot sa dating pagsuway ang mahal na Birheng kabanal-banalan na iyong lubos na kinalulugdan upang sa anak mo'y siya ang magluwal. Sa kanya'y mababanaag ang sambayanang kabiyak na dalisay at walang bahid kataksilan. Laang magbigay ng puspos kalinisan sa mga nananabik sa anak mong mahal na korderong nag-aalis sa aming kasalanan. Ang mahal na Birhen nga'y iyong inilaang maging katuwang at tuwaran sa katapatan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, inarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo
at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ni Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa mga tatanggap ng komunyon, huwag po kayong aalis sa inyong mga pwesto o magpapalipat-lipat. Iniiwasan po natin na magkadikit-dikit po kayo. Kami po ang mag-aabot ng komunyon sa inyo. Katawan ni Kristo, Amen.
naming sambitin, bawat naming awitin, ay papuri parangal sa'yo. Pakinggan mo, Inang mahal, ang awit ng pagsuyo. O mahal naming Ina, aming galak at saya, aliwin, kandungin kami sa oras ng pighati. Bawat naming sambitin, bawat naming awitin, ay papurit parangal sa'yo. Pakinggan mo, Inang mahal, ang awit ng pagsuyo. Kalangit ay nagdiriwang sa karangalang nakamtan. Puso mong kay wagas kanlungan ng tagapagligtas. Bawat naming sambitin, bawat naming awitin, ay papurit parangal sa'yo. Pakinggan mo, Inang mahal, ang awit ng pagsuyo. Bawat naming sambitin, bawat naming awitin, ay awit ng pagsuyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap namin ngayong banal na pakikinabang ay lumunas nawa sa mga sugat na likha ng kasalanan na di mo itinulot manahin ni Maria ang Birheng Mahal na ipinaglihing may tanging kadalisayan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagtatalaga ng sambayanang Pilipino sa Immaculada Concepcion. Lumudulog kami sa iyong pagkalinga, mahal na Ina ng Diyos, habang sinasambit namin ang bawat kataga ng awiting ito na daang taon nang dinarasal ng simbahan ni Kristo. Humaharap kami sa iyo, aming kalinis-linisang Ina. Kami na bumubuo ng katawan ni Kristo sa bayang ito ay naghahayag ng aming pagtatalaga at paghahabilin kung saan napapaloob una sa lahat ang pag-asa at agam-agam ng sambayan ng Pilipino sa kasalukuyan. O Ina ng sambayanang nagagalak na tawaging Pueblo Amante de Maria, bayang sumisinta kay Maria, batid mo ang lahat ng aming mga pagdurusa at pag-asa. Natatanto mo bilang Ina ang mga tunggalian sa pagitan ng kabutihan at kasamaan, ng liwanag at kadiliman, na ngayon ay hinaharap ng daigdig. O Ina ng aming bansa,
Dinggin mo ang aming hibik na tahasan naming inihahatid sa iyong puso, bunsod ng banal na Espiritu. Yakapin mo ng may pagmamahal ng ina at lingkod ng Panginoon ang aming sambayanan at bansa, na ngayon ay ipinagkakatiwala at itinatalaga namin sa iyo, dahil hangad namin sa bawat isa at sa buong sambayanan ang isang mabuting buhay sa kasalukuyan at ang pagkakamit ng buhay na walang hanggan. Dumudulog kami sa iyong pagkalinga, mahal na Ina ng Diyos. Huwag mo nawang tanggihan ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan. Ang inyo pong itutugon, ipag-adya mo kami. Mula sa pagkamuhi, karahasan, mga paglalaban-labang, naghahati at sumisira sa aming bayan, Ipag-adya mo kami. mula sa paglabag sa buhay ng tao, lalo na sa buhay sa sinapupunan, Ipag-adya mo kami. mula sa paglapastangan sa karangalan ng mga anak ng Diyos, Ipag-adya mo kami. mula sa lahat ng uri ng kawalan ng katarungan sa lipunan, Ipag-adya mo kami. mula sa kahandaang labagin ng mga utos ng Diyos, Ipag-adya mo kami. mula sa kawalan ng pangunawa sa mabuti at masama, Ipag-adya mo kami. mula sa kasalanan laban sa banal na Espiritu. Ipag-adya mo kami. Hibik namin pakinggan o mahal na Ina ni Kristo, lakip nito ang aming pag-asa at mga pasanin, ang mga paghihirap ng bawat isa at ng buong bayan. Ipakita mong muli sa kasaysayan namin bilang isang bayan ang walang hanggang kapangyarihan ng pagliligtas, ang kapangyarihan ng maawaing pag-ibig. Puksain nawa nito ang kapangyarihan ng kasalanan at kasamaan sa amin. Papanibaguhin nawa nito ang kalooban at budhi ng bawat isa. O Maria, Ina ni Jesus at aming Ina, ikaw ang aming buhay, aming katamisan at aming pag-asa. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Pakitaas po yung mga larawan na inyo pong natanggap at may sama sa pagbabasbas. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at mga dasalan, ganon din ang lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati